Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Just a reminder, everyone, kung meron po kayong nakitang ad dito sa mga videos natin, please don't skip. This will help me with my videos and it will also help me to improve more yung aking channel. So salamat po. And now, pag-usapan naman natin itong si Senator Bongo, yung kanyang pamilya ay actually involved sa flood control scandal na nangyayari sa ating bansa. At dito sa video na to ay dininay niya na hindi niya kilala tong si Sara Diskaya. So natatandaan nyo guys, si Sara Diskaya, yung St. Gerald ay nasa top 15 flood control contractors na nasa gobyerno. At itong 15 na 'to ay ang daming mga anomalya at ito ay na-report ni Bongbong Marcos. Okay, so let's watch this video kung bakit 'to dinideny at alam naman natin yung company ng kanyang ama at ang kanyang half-brother ay isang government contractor, 'di ba? Napakalaking conflict of interest 'yan, especially senador siya. Okay? So let's watch this video and later papakita ko sa inyo um, na magkakilala tong mga to. Uh, let's see. Kaya hindi po kita kilala. Okay, yan ha. Sinabi niya hindi niya kilala ha. Okay. May tanong lang po ako sa iyo. Ito yung tanong. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Okay. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture niyo raw po ang CLTG? Okay, yung CLTG, yun ang company ng ama ni Bongo. O, anong sasabihin ni ano? Kasi tinanong ni Bongo kung joint venture daw yung company ng CLTG tsaka yung sa mga Discayas, di ba? Ito sasabihin niya. 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Okay, so that means yes. They have joint venture. Magkasama sila doon sa isang lugar sa Davao City. Okay? At meron akong previous video showing yung project doon ay walang iya. Walang kwenta kasi may mga damages na nangyayari. Okay? Okay, so dito mismo sasabihin niya na sinabi niya before na hindi niya kilala, di ba? Pero meron silang joint venture ng business ang kanyang ama tapos nitong St. Gerald. Okay, let's listen more. Member. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Oh, okay. O, di ba? Lumago yung, kung natatandaan nyo guys, sa report ng iba't ibang news organization, lumago ang company ng mga Discayas sa time ng mga Duterte. Ano sinabi ni yung tinanong ni Bato de la Rosa si Sara Diskaya, so kailan daw lumago yung kanilang negosyo? 2016 onwards. Tapos ang nangyari, merong silence sa part ni Bato kasi mukhang natameme siya di ba? At kung titignan mo yung video na yun, parang wow, parang binuko niya yung kanyang puon, di ba? Okay. So yan. Now, I don't know why nga bakit dinideny ni Bongo na wala siyang connection dito sa kanyang
sa company ng kanyang ama. Kung nakikita mo, yung kanilang company ay nag-handle ng government contracts noong panahon ng mga Duterte. Panahon ni Digong. Di ba? Okay, so papakita ko sa inyo dito another page from Rappler sa Facebook. Ito yung ties ng mga ties ni Bongo sa kanyang sa kanyang ama, sa company ng kanyang ama. Okay? So let's watch this. So dito makikita natin na meron siyang connection. Namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Yun. Same sa initials ni Bongo. Yung tunay niyang pangalan. Ito. Senator Bongo. Christopher Lawrence. Yan. CLTG. So, initials ng pangalan niya. O, di ba? Tapos sasabihin niya, wala siyang connection. Di ba? Wala siyang kung ano-anong connection o decision doon sa company ng kanyang ama. Yung initials siya nga nasa actual na pangalan ng company. Di ba? Tapos, connected sila. Hindi niya daw kilala, pero yung company connected. Right? Okay, let's listen to this. Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Okay, so magkano to? Over, di ko makita. So total, 19. No. This is 100 plus million pesos. Okay? Yung joint venture nila sa Davao City at yan ang pangalan. Bypass Road. Imagine yun, bypass, 100 plus million pesos. O, di ba? Malaking pera nito. Okay? So, guys, if you want more information about Rappler's video, you can go check on it. Tapos, papakita ko na lang dito na dito, may kita mo talaga na nagsisinungaling tong si Bongo na hindi niya daw kilala si Sara Diskaya. Papakita ko sa inyo. Yan. So, this is from Voice of Millennials. Nakuha nila sa Reddit. Sara Diskaya, Bongo, Digong, meet DPWH Regional Ala Borromeo na nag-award umano ng projects construction firm ni Bongo, tatay niya, managing director ng CLTG. Kasama rin ang projects ni Maring Sara Diskaya ng St. Gerald. Okay. Take note, B license yung firm, pero kahit big projects nakakuha sila because if hindi siya A license or double A, sabi daw, hindi ka makakakuha ng projects ng ganito. O, di ba? Ang galing, no? Okay. So, kasama pa dito si Manny Villar. Hindi daw sila kilala. Kasama sila dito sa picture na to, di ba? Yan. Okay. Sino niloloko ni Bongo? Tapos nandun pa siya sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Conflict of interest yan. Di ba? Iimbestigahan mo yung sarili mo na involved ka sa flood control project. Di ba? Parang hugas kamay. Sino niloloko ni Bongo? Di ba? Okay, ano pa? So ito. DPWH contracts won by CLTG Builders. CLTG, Okay. So, meron silang, okay, yan. Kita nyo yung years and how many millions of pesos. So, only from until 2017, only about 1.8 billion pesos in value. Okay? So, ang dami. Galing to sa Philippine Center of Investigative Journalism. Nag-imbestiga na
Hindi daw konektado si Bongo pero ayon sa mga reports, nasa initials niya. So kung iisipin nyo guys, kung initials niya, wala ba siyang connection dito? Right? Isipin nyo. Wala ba? Wala ba talaga? O tapos na naging member siya ng ano, sana, wag na siyang sumali sa investigasyon. Involved ka eh. Di ba? Parang, ano yun, inimbestiga mo yung sarili mo, tapos ano, merong baka mapabor yung company ng kanyang ama, hindi pa nga pinapatawag ng Blue Ribbon Committee yung kanang company ng kanyang ama. Diba? Okay. O, tapos, ano pa? Well, so far, that's it. Okay? So guys, so conclusion dito, huwag na mag-deny si Bongo kasi kitang-kita mismo na involved at konektado yung company niya sa mga Discayas. Merong pictures na nakalagay dito na nagpapakita na ah, na isang nasa ano sila sa isang photo ops. Okay? So sa mga panahon na 'yan, di na ba sila kilala? Nakalimutan na ba ni Bongo yung si Sara Discaya, 'di ba? So, ano hindi mo maiaalis sa isipan na meron talaga at yung palabas niya doon sa Blue Ribbon Committee ay isang malaking kalokohan. Right? Okay, guys, if you have any questions and suggestions, please write it down. And please like and subscribe. And I'll see you in the next video. Salamat po sa papanonood.